Okay, so ito si Bato de la Rosa, meron po siyang message ngayon. Alam ko birthday niya nga, 64 years old na siya. Now, hindi ba nagtatago si Bato de la Rosa? Pero yung kanyang abogado, si Torion, sinasabi wala siyang direct access dito sa whereabouts ni Bato de la Rosa. Sinulolokohin ninyo. Pero kailangan niya sabihin wala siyang direct access di ba? And then yung pagtatago ni Bato de la Rosa, real talk. Real talk. Kasi may iba nagkukumpara dyan tsaka kay Bong Revilla. Si Bong Revilla ay pumunta ng kapulisan ng Camp Crame, di ba? At doon sumuko. No. Sabi nila, mas may bayag pa to kaysa kay Bato de la Rosa. Totoo yun. Pero reality-wise, mas pahirap pag nasa 4 na sulok ka na lamang ng kulungan. Di ba? Habang may mga available na legal remedies. Now, on the case of Bato de la Rosa, wala namang criminal case na nakasampa dito sa Pilipinas laban sa kanya. Yung ICC naman, hindi po sila nagpo-post na ng mga warrant of arrest. Kumbaga surprise na lang. Ang problema, ang Department of Justice natin, wala pang nare-receive na kopya ng warrant of arrest niya. Hindi kino-confirm. O baka talagang sadyang inililihim para siya lumantad. Kaya nangyari ngayon, tago siya ng tago. Diba? Kasi may legal remedy pa siya. Hanggat hindi nakikita yung actual na warrant of arrest sa kanya, at hanggat hindi siya talagang personal na matagpuan ng mga taga-Interpol, malaya si Bato de la Rosa. Di ba? So sabi niya rito, here I am, alive and well, gratefully celebrating 64 years of God-given life. I'm waiting. Wow! Waiting for a truth seeking for justice to emerge and take over. Not this threat of fake and foreign meddling from those who do not and cannot never know us or be us. Nintay pa raw niya. If indeed there are cases against me, kung meron ba talagang kaso laban sa kanya, then wait for a time and certainty that I shall be available to face these cases as a Filipino before Filipino. So ininsist pa rin niya na kung talagang may mga kaso sa akin, hintayin niyo yung panahon na dumating na harapin niya to, pero dito sa Pilipinas. Ang problema nga, wala kang nagsasampa ng kaso laban sa kanya rito sa Pilipinas Di ba? Lalo na kung malasin ng Pilipinas at nanalo si Sara bilang presidente sa 2028. Di ba? Di lalong wala na magsasampa ng kaso laban kay Bato de la Rosa. Ang heinous crimes, ito naman po ay merong 20 years prescriptive period. Ang ibig sabihin po ng prescriptive period of time, ito po yung haba ng panahon from occurrence or from discovery of a crime, hanggang kailan ka maaaring magsampa ng kaso. So 20 years yun. Okay? So baka pa hihintay na naman another 6 years, di ba? Tanong, buhay pa ba si Bato de la Rosa nun? Di ba? Malamang pag naging presidente si Sara, wala na magsasampa ng kaso sa kanya at lalong malayang-malaya ito. Dahil haharangin talaga nila ang Interpol. Regardless na masira pa ang reputasyon ng Pilipinas. At baka nga, ikanas pa ang Pilipinas sa membership sa Interpol. Di ba? Pwede bang itago ng lawyer ang kliyente? Pwede, tingin ko. Kasi unang-una, ganito. Naalala mo yung kay Atong Ang, 'di ba? Ang payo ng abogado ay huwag ka munang siguraduhin mong safe ka. Sabi, huwag ka munang susuko kasi may mga available legal remedy pa. 'Di ba? Pwedeng itago pero hindi pwedeng ipagkalat na I'm keeping my client. Hindi ganoon. 'Di ba? Kailangan hindi obvious pero pwedeng gawin. 'Di ba? In reality, ginagawa nila yan. Sila yung nagsasabi na na tago. Kasi may mga petition tayo, may mga apila tayo. Now, naalala niyo yung kaso ng asawa ni Bitrex Congressman Jinky Luistro. 'Di ba? Kinasuhan ito ng mga gahasa. Dahil pinagkalat niya kasi nung mayor siya na sa darating na halalan, magko-congressman ako. Plus may atraso pa siya noon sa administrasyon. Time ni Duterte noon. Yung hospital nila ron sa Mabini, Batangas, kaisa-isang hospital na takbuhan ng mga residente, ang plano gawing COVID hospital. Sabi niya, saan namin dadalhin yung mga ibang may sakit? Di ba? Yung mga nangailangan ng operating room. Lahat to magiging COVID hospital. Paano na? So tinutulad nila yon. Ang nga talaga naman, dapat ang ginawa, magtayo ng mga, mga tent, mga container van with aircon. Di ba? Ganon, gaya ng ginawa ng Manila at ng ibang mga LGU. Kaya lang, alam mo naman sa nakarang admin, kapag kumontra ka sa trip nila, kung di ka mapatay, may kaso ka. At yun ang nangyari sa kanya. So, ang ginawa ni Luistro, kasi wala silang natanggap ng mga patawag, pinayuhan niya mismo. Doon sa interview namin sa kanya, inadmit niya yun, na pinayuhan niya. Sabi niya,
this time, ikaw naman ang makinig sa akin. Dahil mula nung kinasal tayo, ako ang sunod-sunuran sa'yo, ako ang nakinig sa'yo. Ngayon sa akin ka makinig dahil ako ang abogado. Yung asawa niya, makulit pa nga eh. Hindi, hospital arrest na lang ako. Hindi pwede. Hindi pinagbibigyan. So, ang ginawa niya nun, hinanap niya yung korte kasi hindi nila alam na may kaso, nalaman na lang nila sa isang kaibigan na nakakita ng warrant. At yung nga nakapost pa sa Twitter sa ABS-CBN account. So, nakikita niyo yun. So, ginawa niya, kumuha siya ng mga dokumento and then nakita niya na sablay. Walang medical record, yung medical legal ng babae na patunay na ginahasa siya. Ang ebidensya, picture lang ng mayor na galing pa yata sa Friendster, lumang-luma. Tapos yung address ng complainant, non-existent. Sa Tagaytay. Yung barangay tama. Ang problema, yung address, pagdating doon sa house number, mali. Yung pinuntahan ko rin, kinalkal ko ron, wala talaga, non-existent yung address. Plus yung mga patawag, pinapadala nila ng korte, ng piskalya at ng korte sa yung address na binigay kasi yung isang condo unit doon sa Tagaytay. Hindi naman siya nakatira doon. Nakatira sila sa Mabini, Batangas. So alam niyo na ang ibig sabihin nun. Parang yung ginawa ng mga nagsampa ng kaso laban kay Maharlika, di ba? In-address yung kaso doon sa Pasig City na merong kapangalan niya na Claire Contreras. Para lang, ang purpose lang na makapag-issue ang korte ng warrant of arrest kasi walang lumilitaw. So, yung dito kay Luistro, sinampahan nila ng demurrer. At yun nga po napagbigyan. Ibig sabihin ng demurrer ay hinihingi mo sa korte na tignan mo naman yung ebidensya kung sapat ba para i-convict yung akusado. So, nakita picture, hindi pwede. Walang medical legal. At never sa piskalya lumitaw, nagpakita yung complainant. Then, na-dismiss yun, nakabalik yung asawa niya. Nagkasala ba rin si Luistro? Hindi. Di ba? Kasi, mayroong mga legal remedy pa. Hindi naman po pwede na pag may warrant, isuko mo na kaagad. Pwede pa nga questionin ang warrant of arrest. Pwede pang questionin yung warrant of arrest na yan. Yung determination of probable cause. Ang dami pang legal remedy. So, maging dito kay Bato de la Rosa, lalo na. Wala namang kaso siya rito. Takot lang talaga siyang mahuli. At alam niya na mangyayari sa kanya. Diba? Magagaya siya kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni attorney, new Supreme Court rulings, although it's considered the final word on legal interpretation, Supreme Court can overrule its own past decision. Totoo, may mga dati na silang nadesisyonan ng mga dating batch ng members ng Korte Suprema. Kalaunan, binago nila dahil yun nga, sabi nga niya, may mga nakita sila na mga mali. Diba? Kasi hindi naman sila mga perpektong tao eh. Pero, ganun pa rin naman, diba? Final yan. Kailangan sundin. Kasi wala ka nang ibang pwedeng puntahan para mag-declare ng nagkamali ang Korte Suprema eh. Kaya nga pwede kang mag-MR. Diba? Kaya lang, kung mag-MR ka, katulad ng ginawa nila Martin Romualdez, ang problema, wala silang interest, hindi nila papansinin. Diba? Yun naman ay pang-aabuso kung tutuusin. sa tungkulin nila. Dapat ina-actionan nila. Kasi related, di ba? Connected doon sa naging controversial decision nila. Dapat, kino-close ng isang usapin. Okay? Dapat hindi muna siya sumuko eh. Mamaya pag-uusapan natin yan, but wrong move talaga siya dyan. Minamalas nga ako eh, di ba? Now, sabi niya rito, going back, sabi niya ba to, kung papayag labag ako na ako'y huhulihin at lilitisin ng mga tao at korting banyaga, tila binaliwala ko na rin ang pakikipaglaban ng ating mga bayani at sundalo para sa ating kasarinlan. Kagaguhan yung sinasabi ni Bato. Bakit nung panahon ni Duterte hindi mo question yung mga treaties na pinasok natin? Di ba? Bakit hindi mo question yung membership natin diyan sa Interpol? Bakit hindi niyo question? Okay na naman lang diyan ng Pilipinas pati doon sa dito yung defense agreement natin with the US since 1951 pa. Di ba? Hindi mo question yung membership natin sa United Nations kasi kung wala pong ICC mga kapatids, kung walang ICC, merong nakalimutan ko yung pangalan natalakay ko na nakaraan yan, merong katulad ng ICC
IRMC ata yung tawag doon. Tumatalakay rin po yun, naglilitis ng mga ganitong kaso na dinidinig po ng ICC at ng ating international humanitarian law. Mukhang doon nga tayo, mukhang dahil nga po doon sa korte na yon na itinayo ng United Nations para sa mga ganyang klase ng kaso, doon tayo humango. Kaya noong 1995, if I'm not mistaken, nagkaroon tayo ng IHL law. Oo. Diba? Tawag ito si Bato de la Rosa. Pakikipaglaban ng mga bayani at sundalo para sa ating kasarinlan. Hindi naman tayo masasakop doon. Hindi naman, yung panahon noon kasi, pag nasasakop tayo ng ibang bansa, yung soberanya natin, nawawala. Diba? Oo. Yung teritoryo natin, nagiging teritoryo nila. Nawawala yung statehood ng Pilipinas. Pero yung pagiging member natin ng ICC, hindi nawala yung statehood natin. Hindi, ibig sabihin ng statehood, taglay mo pa rin yung pagiging estado na mayroong 4 na elemento, teritoryo, tao, meron kayong gobyerno, pamahalaan, at meron kayong soberanya or sovereignty. Na kung saan, ang ibig sabihin ng sovereignty ay kapangyarihan na makapag-gobyerno, makapagpatupad ng inyong mga batas. Makapagpatakbo ng inyong bansa. Hindi naman nawala yun eh. Pinagsasabi nito ni Bato de la Rosa. Diba? Hirap talaga pag maging DDS. So, I was wondering actually, paano itong mga college student, kung meron man, na mga nagpapaniwala sa mga pinagsasabi ng mga to regarding dyan. Di ba? Paano nila dinidiba na kakadiskusyon, di ba? Para sila pumasa, paano nila makukumbinsi yung professor nila na kapag member tayo ng ICC, nawawala yung ating soberanya. O nako-compromise. Hindi. Ang ICC, ito'y international tribunal, parang international court of justice. Kaya lang ang ICJ kasi, mga bansa ang dinidinig doon. Diba? Ito namang ICC, mga individual naman ito. Usually mga leader ng bansa. At pili lang yung mga kaso, mga ano lang talaga, mga crimes against humanity, war crimes, etc. Ilan lang yung hawak nilang kaso. Yung iba, yung sariling bansa na yung didinig doon. Sabi pa niya, tila binabaliwala ko na rin ang pakikipaglaban ng mga sundalo. Okay? Hindi ko sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong lumaban para sa Pilipinas. This is patriotism. Yung ginawa nila, Senator Bato, is patriotism. That's indeed patriotism. Pero yung ginagawa mong pagtatago, that's kaingutan. Okay? In the first place, hindi mo naman kailangang magtago dahil wala naman talagang warrant of arrest na inilalabas pa laban sa'yo. Di ba? Wala pang natatanggap ang Department of Justice, hindi nila makumpirma. Di ba? Hindi ka pwedeng mabuhay na lamang nang laging nagtatago. Ay putragis, lugi ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Daig ka pa ng mga walang ambag kung hindi boto sa Senado. Ikaw, wala, tulog. Di ba? At least, si Leila de Lima no nakulong but still nagpe-perform ng trabaho sa kanyang trabaho bilang senador. Ikaw, putragis, literal talagang tago eh. Di ba? Bagamat ditong nakaraan, yung minority report, pumirma siya. Pero ibig sabihin po ng pagpirma niya ron, hindi po yun personal. Yun malamang e-signature yun, electronic signature yung ginamit nila doon. Sabi niya, I remain patient and composed. I remain dignified. Kaya para doon lang sa triangulo dati, yung peking paputok na umusok na taranta ka na. Napagtapangan ng lintik. Nakakahiya naman doon sa mga sinalihan mong giyera nung araw. To those who are all too eager and impatient, para daw sa mga atat na atat, hindi na makapaghintay. Try flipping your script, sabi niya. Ask yourself, why are you excited to surrender your fellow Filipino? Bakit daw kayo excited na isuko ang inyong kababayan? Where is your moral fiber? Wow, Nax. Bakit hindi mo question, Bato de la Rosa, na yung mga kababayan natin na nagtago sa ibang bansa, katulad nila, recently lang, di ba, sila Alice Goo et al., si RD Tives, di ba? Bakit hindi mo question na itong mga to, bakit hinahabol pa ng gobyerno ng Pilipinas? Desisyon na nila na lumayo. Di ba? O hindi mo kino-question yung mga nauna na nung panahon, maski nung panahon pa ng mga naunang presidente, na merong tayong ini-extradite, di ba, sa ibang bansa. Na may kasalanan doon pero dito nagtago sa Pilipinas. Ba't di mo kino-question yun? Tatong Bato de la Rosa. Sabi niya, why are you first to applaud the collapse of our sovereignty? Pag nag-DDS ka talaga naman, collapse of sovereignty. Alam nyo, kapag ikaw napadala, nagampanan natin yung ating obligasyon bilang miyembro ng Interpol,
Pagpapalakas po yun ng sovereignty natin because we were able to uphold the rule of law. At yung ating international obligation ay nagampanan natin. Pagpapalakas pa nga yun ng soberanya. Marami tayong kababayan na hindi po talaga nauunawaan ano ang ibig sabihin ng sovereignty. Katulad na lang din na nami-mispronounce nila yan palagi sa sovereignty. Diba? Again, yung sovereignty, kakayanan yan na makapag-gobyerno. Ibig sabihin, makapagpalakad ng iyong mga batas. Oh. Yung rule of law, kabilang yan. Bato. Mga ka-DDS. Okay, gusto ko malinawan ninyo yan. Kaysa yung lagi nagpapaniwala doon sa mga vloggers na Diyos ko po, hindi man lamang naiintindihan, hindi nga kayang bigkasin ng sovereignty. Ito pa. Sa lahat ng mga nakakaalala at bumati, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nagdarasal at nagmamahal, salamat, sabi niya. Okay, I am even braver knowing you are with me in this fight. On my 64th birthday, I make this wish. If I may be permitted, that the Philippines will once more be restored to true nationhood. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nasira yung nationhood ng Pilipinas eh. Kayo lang ang may gustong sumira dahil ang gusto nyo mangyari, i-separate nyo yung Mindanao. Para pagharian ni Duterte. I doubt, maraming mga mas makakapangyarihan at malalakas na mga political warlords dyan, giyera ang mangyayari sa Mindanao for maybe 50 years or even more. Diba? Walang magpapatalo dyan na gustong siya yung mamuno. Oh, yan sa buong isla ng Mindanao, including Palawan. One that demands that justice be served right here. Oh, dito naman isi-serve yung justice pag nahuli ka eh. Babasahan ka ng Miranda rights, di ba? On our shores and in our courts. Akala kasi nila mga kapatid, kapag ka nahuli sila rito sa Pilipinas, ang gusto niya kasi, ang payo ni Akla, ni Harry Roque, kapag ikaw ay inaresto, i-insist mo na dalhin ka sa korte. Kapag dinala po siya sa korte, pwede po yun eh. Pwede pong dalhin siya sa korte. Karapatan niya yon. Diba? Kay Duterte lang kasi ayaw nilang kilalanin ang Rome Statute, which is the basis ng pagdadala sa kanya sa korte. Kaya nangyari, ayaw nila. Now, kay Bato de la Rosa, pag dinala siya doon sa korte, ang pinakamagagawa niya lang doon, kikilalanin lang ng i-confirm pa ng korte yan na oo nga siya nga si Bato de la Rosa. Tatanungin siya, sino ka? Ako si Ronald Bato de la Rosa. Ikaw ba itong nasa warrant of arrest ng ICC na dala ng Interpol? Ako nga po. Ano problema mo ngayon? Gusto mo mangyari? Mag-apply ako ng interim release. Di under custody ka pa rin. Nakakulong ka. Hindi ka pa uuwi na ng korte. Nakakulong ka sa Pasay City Jail kung doon ka mahuli. O kung doon ka dalhin. Di ba? O saan korte. Kaya ayaw niya umalis. At yung nasa Davao City lang yan eh. Kaya ayaw niya umalis ng Davao kasi papabura niya ng judge doon. Di ba? Ang mangyayari, as pagka nahuli, gusto ko interim release, okay? Wala silang choice kundi ipakulong pa rin siya. Pero bantay sarado ng PNP Interpol yan. Ang mangyayari doon, ang may final say kung i-grant siya ng interim release, ang ICC pa rin. Yung pre-trial chamber. Sila din yung magsasabi ng mga kondisyones kung pagbibigyan ka. At i-insist nila ang obligasyon ng korte na yan na siguraduhin ikaw ay madadala sa ICC oras na hiningi ka na nila. Hindi po nangangahulugan ng malaya kapag naka-interim release. Hindi ka lang nakaselda sa The Hague. Wala ka lang sa ganung kondisyon. Pero bantay sarado ka. Pili lang din ang pwedeng dumalaw sa iyo. Hindi katulad ng talagang malaya ka. And I'm sure alam po yan ni Bato de la Rosa. Hindi po yan tatanga-tanga. Alam na alam niya po yan. May mga international law experts na rin, mga nagpapayo dyan. Kaya ayaw niya pong mahuli. Diba? Kasi, kung titignan nyo naman, ini-insist nila yon. Pwede magpahuli kung mayroong warrant of arrest. Tapos, punta sa korte, mag-apply ng interim release. Bulahin ng ICC na hindi ako tatakas, hindi ako flight risk. Hindi ako tatakas. Hindi naman ako katulad din dating Pangulong Duterte, maraming mga followers na nagrarally. Pag ako nakulong, walang pakialam yung mga hype na yan sa akin. Tawanan pa ako niyan. Di ba? Ganon. Pero ayaw niya kasi alam niya mangyayari, nakakulong pa rin siya. Sa paligid ng mga bantay niya. Okay? Ako, Bato de la Rosa. Iwan na nga natin si Bato. Oops, teka.
Ano yun, JDB, ang laki ng pinagbago ng vlog mo. Nag-umpisa ako sa'yo, nag-subscribe. Wala pa atang 100k. Ngayon, nasa 300 ka na. Congrats. Thank you. Thank you, Sunny De La Rosa. Oo nga po eh. At yan ay utang ko po sa inyong lahat. Okay, na sumusuporta, mga bashers, mga ganon. Thank you po. Bobo ka nga sa issues ni Leviste. Baka yung pinakikinggan yung vlogger at saka si Boying. Yun ho yung mga misleading. Yung, ganito lang naman yan eh. Yung sa issues ni Leviste, tignan nyo kung na ilalatag nila ang mga dokumento, yung facts. 'Di ba? Yung pinakikinggan nyo, hindi nga nila naiintindihan yung pagkakaiba ng SPBC at saka nung SPNEC. Nakatutok lang sila sa sinabi ni Boying. Oh. 'Di ba? Ay nako, masyado kayong sumasamba kay Boying habang kinakatay niya si Martin Romualdez. Oh. At pinapahamak niya ang pangulo natin. I believe Philippine lawyers, especially in the Supreme Court, will run us to the ground sa harap ng lipunan. Well, that's your opinion. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot at nagtatago? Digongsi. Stuck na mga Duterte na sila ang magdidikta tulad itong ginagawa ni Calvo. May sarili silang definition ng justisya. Correct. Minsan naisip ko paano kung dito sila kinasuhan sa Pilipinas? Ang tanong, dalawa lang tanong dyan nasa ang custody si Digong? House arrest or Davao City arrest? Kaya sa tingin nyo? Diba? Palakasan system dito sa Pilipinas. Sabi nga niya, walang nakukulong na malaking tao. Kaya nga siya doon bida-bida. Si Boying. Wala nang magagawa ang Pangulo kay Boying. Kahit nakalabanin niya Pangulo, imposible na siya matanggal ng Pangulo. Hindi na naman kayang tanggapin ng kabila ng mga yan. Impeachable official si Boying. Hindi na kaya sabihin ng Pangulo, "Hoy, lumayas ka dyan. I'm not happy sa performance mo, kinakalaban mo." Wala na. Kaya sabi ko nga nung una, di ba, hindi dapat politiko ang ilagay dyan sa... Dapat talaga yung career lawyer talaga. Yun talaga dapat ang ilagay sa ombudsman. Yan nangyari, politiko na lagay. Di, abangan na lang natin. Palagay ko rin talaga, Davao City arrest yan. Motor-motor pa yun. Diba? Tapos didinggin na yung kaso punta ng ICC, puputahin na nila. Sunduin nila ako dito. Kada biyahe, Pilipinas. Diba? Hindi pala sa ICC, dito sa Pilipinas. Diba? Tapos ang trial niya, dito sa Metro Manila, Quezon City. Diba? Di lagi nang nalibre sa pamasahe.